Pero ngayon, hindi na ako nakatira sa ilalim ng tulay kasi nakabili na ako ng bahay. Sa puntong ito, makakasama natin ang Iponary of the Week, ang sinasabing dating binugbog. Ngayon, dinudumog. Ay, nako, siya po ang may-ari ng viral na Diwata Pares Overload na walang iba kundi si Deo Balbuena. Sir, maraming salamat dahil na-invite nyo ko sa inyong programa. Dati napapanood ko lang kayo. Ngayon kasama na kita. Maraming salamat po sa lahat ng viewers na nanonood dyan. Think positive lang po tayo. Oo naman. Oy, mga kapatid, hindi ito programa ni Tulpo. Baka akala nyo na Tulpo na to si Deo. Grabe naman. Oo, ikwento mo naman Sige ang po. iyong buhay. Dati, di ba, siguro naman napanood yung viral videos ko noon sa news. Sa ilalim lang ako ng tulay, nakatira. Tapos ngayon, naging negosyante na ako. Nag-umpisa muna tayo sa maliit, sa sigarilyo candies lang, hanggang nag-ipon, tapos kainan, hanggang sa naging Paris na po ngayon. Diwata Paris Overload na. Kilalang kilala na siya. Magbalik tanaw lang tayo. Siyempre, nakilala ka nung na news ka eh. Yes Ano po. ba yung kwento naman dun? Ayun pa yung talagang down na down pa ako noon. Nasa ilalim nga ako ng tuloy nakatira. Tapos, ang source of income namin noon is nangangalakal talaga kami. Meron akong friend na mga construction. Encourage ako nila na bakit hindi ko subukan mag-construction. Which kaya ko naman. So, sinubukan ko. So, nag-construction ako. Matagal din siguro mga 5 years. Nag-pandemic noon, di ba? Na-stop lahat ng trabaho namin kasi nga dahil sa pandemic. So, doon ako nag-start magnegosyo. Doon ko na umpisan yung magtinda-tinda. Sinubukan ko magtinda muna ng mga sigarilyo, kape, mga merienda, mga ganon. Mayroon akong friend na magaling magluto, nag-suggest sa akin bakit hindi natin lagyan ng pagkain kung may pera ka naman pambiling kaldero, mga ganyan. Tapos pambili ng mga lulutuin para mag-canteen tayo. Siya nang bahala magluto, ako yung namuhunan. Doon ko natutunan yung pagnenegosyo. Nag-start ako doon magnegosyo. Ano yung mga hindi mo makalimutan nung ikaw ay lumalaki sa hirap? Yung alam mo yung mahirap ka na tapos lahat pa ng diskriminasyon nasa sayo pa. So ang hirap nung tanggapin para sa akin. Pero doon ko rin nasubukan, natutunan talaga na maging matatag na lumaban sa buhay at tumayo sa sariling paa. Sa ilalim ng tulay kayo As nakatira? in sa ilalim talaga kami ng tulay nakatira. Maipis yun, di ba? Saka madaga. Mayroon, nasanay na din kami. Nasanay na din ako. Ano, may alaga ka bang ipis o daga? Marami. Nung una muna nahirapan ako silang kasama pero nung tumagal na yun, naging alaga ko na sila. Ay, nako, Naging magkaibigan na kami. Saan lugar yun? Anong lugar yun? Sa Pasay po. Pasay din. Pasay din. So, laking Pasay ka. Oo, halos dyan na din ako lumaki. Nung nag-umpisa ka, di ba, nagbebenta ka ng mga yosi, di ba? Opo. Nag-iipon ka ba? Nag-iipon ako. Ang kagandahan naman doon kasi nag-iipon ako. Habang kumikita ako, nag-iipon ako. Paano mo ang diskarte sa pag-iipon? For example, kumita ako ng 200, 300, or 500, tinatabi ko yon. Susunod na ipamili kung maubos yung paninda ko. At saka, kung halimbawa, meron akong gustong bilihin, gusto kong bumili ng bike, so meron ako pambili, yung mga ganon. Ako kasi ang mindset ko, pag meron ako isang bagay na gustong bilihin, gagawa ako ng paraan talaga, pag-iipunan ko siya para mabili ko siya. Ganon ako eh. Oh, pero may mga iba kasi ang ginagawa, inuutang muna. Di ba? Inuutang tapos huhulugan. Hindi ako nakapag-try na nangutang muna ng puhunan bago hulugan kasi nga, wala nagpapautang sa akin. Kasi siyempre, o di ba, ang tao kasi ngayon ganito yan yung real talk tayo, no? Oo. Pag nakita kasi nila na alam nilang wala kang pangbayad, Oo. hindi ka nila bibigyan ng pagkakataon para patangin ka nila. Yun naman talagang totoo. Ay, di ba yung mga time na yun, down na down ako sa buhay. Sino ba namang tao yung magpapautang sa akin, di ba? Oo. Wala talaga. Kasi nasubukan ko rin, wala nagpautang kahit mga friendship. Ang kaganda lang sa akin siguro kasi hindi ako nag-start doon sa utang. Talagang pinaghirapan ko talaga, pinag-ipunan ko. So, nung binilang mo yung ipon mo, yung pinakamalaking ipon, magkano yung naipon mo? Yung unang ipon ko, yun nga, nakabili ako ng kaldero, nakabili ako ng cart doon gamit sa pagpapares. Siguro mga 20 to 30,000 mga ganyan. Wow, galing. Yung cart pa lang, wala pa pong wala pang mga kaldero. Cart pa lang with motor, nag-range na sa nasa 20,000 plus. Okay. Tapos kaldero, kasi malalaking kaldero yan nasa 3,500 ganyan. Oo. Plus yung mga sandok, mga mangkok. Oo. So mga gagastos ka rin siguro, pag mga second-hand lang, mga 50K. Doon ako kumuha ng pinangpuhunan ko. Doon ako nag-ipon. Ilan ang bumibili nung umpisa? Nung umpisa pa lang talaga, hindi pa gaano kalakas. Oo nga. Tapos, lalo na doon sa lugar namin, Sir Chinky, kasi marami kami magpaparis. Puro kami pare-pares ng tinda, beef paris, tapos mami, Oo. ganyan. Ganun Oo. lang naman kasi. Pare-pareho kayo. Parang ang customer is hati-hati at saka nagsasawa na rin. Tingin ko lang sabi ko nag-isip ako, ano kayang ititinda ko, nakakaiba dito sa mga nagtitinda para maiba naman. Tama.
Tama. Diba? Oo. So, inaisip ko yung Paris Overload, yung Litson Kawalik, si Charong Bulaklak, ginawa kong Paris, saka pinangalanan ko siyang Overload, pinackage ko din siya sa isang soft drinks for 100 pesos. Ayun po, dito po nakilala yung Diwata Paris Overload. Maraming nagbebenta pare-pareho. Parang tindahan, sari-sari store. Pare-pareho lang yan eh. Yes po, opo. Ang ginawa mo na hindi mo namalayan, yung tinatawag nating USP. Alam mo yung USP? Hindi nga po. Ang ibig sabihin yan, Deo, is this unique selling proposition. Ayan, Unique. opo. Na ikaw lang ang nakaisip, 'di ba? Ikaw lang yung naiba ka talaga. Nung ginawa mo yung 100 pesos na overload pares, so paano naman yung progreso? Ilan ng taong bumibili sa isang araw tapos yung parami? Ayan, nung una muna, 'di ba, sabi ko nga, pag umpisa pa lang talaga hindi pa kilala, tapos konti pa lang din talaga muna kasi ang sa akin lang naman, bumalik lang kaagad yung puhunan. Okay na yan sa akin, tuloy-tuloy yung laban. Basta laging bumabalik yung puhunan tapos ma-shoulder ko lahat ng expenses ko. So tuloy-tuloy lang kahit na tumabla na lang or kumita ako ng kahit 100 pesos lang, okay lang yun. Basta tuloy-tuloy Grabe lang. naman. Hanggang sa ito pa, hanggang sa dumami yung customer ko kasi nga, siguro worth it naman sa 100 pesos. Yung mga ibang kumakain, nagre-recommend sa mga kakilala Oo. nila. Hanggang sa dumami ng dumami, mayroon pang nag-vlog, nakilala pa ako lalo na ngayon. So ngayon, sobrang dami na po ng customer ko, kaya nagpapasalamat po ako. Pinus ko din talaga na nilagyan ko yung pangalan, hango doon sa pangalan ko dati na Diwata Paris Overload. Para at least, madali nila akong matandaan. Kaya naging Diwata Paris Overload siya. Galing, ang galing So, mo. yun. So ngayon ang next, paano naging progreso, 'di ba? Yung pag-unlad. Oo, 'di ba? Paano ka nakakaramdam na? Ano yung unang binili mo nung kumikita-kita na? Ayan, unang binili ko, di ba, motor. Tapos sinunod ko syempre yung bahay. Motor muna. Motor muna. Tapos, Ano, binayaran mo ng cash? yes, bumili ako ng cash. Oo. Kasi pangarap ko talaga yung motor talaga noon pa. Kasi naging motor ko dati is mga second hand lang na nagagamit pa naman. Pero may pangarap akong motor talaga na pinag-ipunan ko yung Aerox. Pangarap ko talaga yan. Wow. So, yun yung unang binili ko nung kumikita na ako. Oo. Pagkatapos, ang motor, Tapos, nag-ipon ako. Bumili ako ng bahay talaga. Bahay na rice lang siya pero okay naman kasi malaki. Tapos may tindahan. Nandun si mother ngayon sa bahay ko. So, okay na yun. Kasi at least masip kami doon. Saka, so wala ka na ba bayarang upa? wala na. Wala na akong mabayaran. Hindi ka natitira sa ilalim ng tulay? Hindi na siguro. Bininta ko na yung tulay. Ngayon, hindi na po ako may-ari ng tulay. Ay, iba na. Tapos, next na, na binili ko, sasakyan naman. Second hand lang siya, pero Okay. at least, nagagamit ko siya kasi malayo kasi yung bahay ko sa Pasay, Quezon City yung bahay ko. Ha? Tapos minsan, pagod na rin ako. Oo. Pag umuwi ako, diba, maghapon ako sa trabaho doon sa tindahan ko. Mm. Hindi ko na kayang umuwi. Tapos dati kasi natutulog lang ako sa gilid ng tindahan ko pag hindi ko na kaya yung katawan ko. Pagod na ako. Pero So, at least ngayon sa kanya. hindi ako safe. Kaya bumili ako ng sasakyan para service ko na din at the same time. Pag natulog ako, masecure ako na walang mamawala na gamit kahit nasa gilid lang ako ng kalsada, ganyan. Ano pang pangarap ng isang diwata? Ayan, ang pangarap ko pa, magkaroon ako ng maraming branch ng aking Diwata Paris Overload. For example, mayroon ako sa Quezon City. Yung matagal Quezon City, hindi na pupunta ng Pasay Tama. para kumain. Yun ang mga plano ko ngayon. Sana nga na ibigay sa akin ni Lord. Sinong hingan mo ng tulong para matulungan ka para mag-ano? Ayan, kaya nga nandito ako ngayon para humingi ng tulong sa'yo.